Good morning uli, kasamang Ted, and good morning also, Opo. DJ Chacha, and to Ay. our listeners po. Naglabas po ng statement si Secretary Chu Laurel at medyo mukhang palagay ko ito'y patungkol sa inyo naging statement dati ng FFF at ng grupo ho ng magsasaka party list. May binabanggit siya rito na sabi po niya dito, we want to hear from the actual beneficiaries, ika niya. Ito ho yung claim na mayroon pong mga irregularidad doon sa mga farm machineries, pati po sa mga fertilizer at yung mga substandard seeds. Ang sinasabi niya po dito, alright, ang sabi niya po dito, we want to hear from the actual beneficiaries. At ika niya dito, ayaw daw ho niya nung mga anekdotal lamang na mga report. At sinasabi din po niya rito, if there are problems with after-sales service or defects in the equipment, this will show up in the survey. So sabi niya, mag-survey tayo sa mga kooperatiba sa buong Pilipinas. Ano po yung reaction dito? Well, kasamang Ted, mabuti naman yung yung binabalak ni Secretary Chu Laurel na magdaos daw sila ng on-the-ground na survey. In fact, as we speak right now, Ted, si Secretary Laurel kakalapag lang siguro doon sa cooperative nila sa Duquesa. Yan po sa Pindangan 2nd, Camiling Tarlac. Siya po yung in-interview ninyo mga 2 weeks ago. At patungkol doon sa yung kanilang combine harvester na madaling masira. Opo, at saka tagal ng spare part. Alam mo, that very same day, dumating po yung spare parts pero defective pa rin. Pero finally, naayos na naman po after about a week. Yan po yung papasalan ni Secretary Laurel. Kaya mukhang tumalad yung interview ninyo sa na Madam Sally Duquesa. Anyway, so welcome po yung on the ground na survey po ng DA. But it is not enough, kasamang Ted. Kasi nagtataka po ako kung bakit kami po yung nag-report ng mga naging issue patungkol po sa bakit ilan lang yung mga supplier, diba, ng makinarya, etc. Bakit kami na nag-report in the very first place, hindi malaman kami sinangguni. Sana naman, sinabi ni Secretary sa akin, Mr. Montemayor, kasama mo si Attorney Kabatpat ng Magsaka Party List. Ito, can you meet with us para bigyan mo kami ng additional details? Until now, wala po kaming meeting na ganon. So, I'm just surprised why wala man lamang ganong klase pong pag-uusap. Kasi Kated, may mga issue na hindi makikita po ng DA sa on-the-ground interviews with ating mga magsasaka. Example na lang, okay, dumating yung binhi na hybrid, Ang maganda naman ng ang germination, etc. Pero, ang may isang basic question diyan, overpriced ba yung na yan? Hybrid seed na na in-award po ng DA sa isa o several suppliers. Hindi po masasagot yan And we have information to show na there is overpricing going on dito po sa mga bidding at procurement po ng mga hybrid rice seeds. Ang po dito, tilated ang modus operandi, ang regional office, meron po yung tinatawag allowable budget cost. Kumbaga maximum budget na nakalaan po for the purchase of hybrid rice seeds. Magbibidding ngayon yung mga mga bidders. Whoever gets the winning bid, isasagad ng regional office daw dun sa maximum allowable budget cost. Pero ang actual po na ibibigay less than. So yung balance po paghatian na lang yun for the boys. Opo. Ganyan po. Isa po yun sa kalakaran na nababalitaan namin. Hindi po lalabas yan dito sa on-the-ground survey kasi siyempre hindi malalaman ng magsasaka yun na ganun palang pagpipresyo po ng binhi. So isa po yan nga sa mga kaninyo ay hindi po makikita on the ground dito sa mga survey na ito. Pero sa atin din po naman din karanasan nung una pa, Secretary, na kapag kasi ganyan na magso-survey yung DA, sino ang magso-survey? Kasi kung hindi mismo si Secretary ito nang walang mga announcement,
di ba they will sanitize everything? Kasi nga sila magtatakipan dyan eh. Correct. So it's not enough, may may usefulness yung internal investigation by the DA Secretary, pero hindi po sapat yun. Kasi nga po, nandyan po yung panganib na magkakaroon ng pananakit o whitewashing, lalo na kung may kasangkot dyan kung may lalabas po dyan ng mga hindi maganda, nakasangkot po mismo yung mga opisyal po ng DA. Okay. Kasi magandang halimbawa dito, ito ho mismo, si Secretary nando sa Tarlac ngayon. Oo, dumating daw ho yung equipment dito po kay Ma'am Sally noong last year po ng Pebrero. Nasira ito noong October. Umorder sila ng piyesa. Nasira kaagad, no? October, nasira kaagad. And then nakailan silang buwan kaka-order. Meron silang record, ha? Oo, tapos kung hindi mo pa nakapanayam noong Pebrero, hindi pa darating kinahapunan yung piyesa. So dumating ngayon si Secretary doon. Yes. 'Di ba? Yung Sally Alquesa sa harap ng secretary, magsasabi ba 'yun ng kung ano-ano kung nandoon yung mga tao na mga may sala dito? Hindi ba? Correct. At saka by the way, Kated, after yung interview na ginanap ninyo kay Sally Duquesa, nakontak ko yung ahente po ng itong kumpanya na sila po yung nag-supply ng Crown Combine Harvester. Nagulat ako, sabi niya sa akin, nakabase daw sa Davao City yung kanilang kumpanya. Doon nang galing yung traktora. Tapos tanong ko, saan bansa ninyo in-import? Galing pa raw ng Indonesia. Pero Chinese brand. Ha? Bakit ganyan? Galing ng Indonesia, dinala sa Pilipinas, dadalhin all the way to Kabiling Tarlac, pati po yung spare part, galing pa yata ng Davao City. Anong klaseng sistema yan na tapos ang after-sales service pa? Hindi maganda. So, di ba, nakapagtataka. I don't think a farmer will know those things na kung opo. May something. May something, di ba? Natatawa na lang. Alam mo, Ted, nung lumabas yung expose, na siyempre napanood po ng ibang mga grupo ng magsasaka dyan sa karatig na lugar o bayan po ng Kamiling, pati sa Pangasinan, meron na pong dumarating na impormasyon na yung makinarya na yung brand na yun na dumating sa Kamiling, defective. Ganyan din po naging karanasan din daw ng ibang mga asosasyon. Okay, sige. Baka maaari niyo po ma-compile ito and then give us the information so we can call the secretary. Wala ho naman tayo ditong main objective kung hindi to help the farmers eh. Yes. And for that, we're very grateful, Ted. Opo. Sige. Sec, ito lang po. Ano po ang inyong reaction ngayon dito ho sa impending na delubyo sa presyuhan ng petrolyo? Kasi po by next week daw po, baka ito na yung simula natin sa usapin po ng ating produksyon sa ating pong palay and other agricultural products. Nakakabahala kasamang Ted, no? Kasi siyempre ang I think 90% or more ng ating fertilizer, yan po imported eh. Principally, ang alam ko, principally from China at saka some of the Southeast Asian countries. Pero may malaking bahagi din, lalo na kung yung urea-based na fertilizer, I think it is sourced from Qatar sa Middle East. So magkakaroon po ng presyo kasi siyempre pagka naipit po yung supply po ng langis, na siya pong natural gas, na siyang raw material sa paggawa ng urea fertilizer, magkakaroon po ng pressure ngayon from the other sources like China in terms of prices. And then, pag naipit po yung dali po ng langis, malamang tataas po yung shipping rates. So, ang tama po sa atin yan, yung mismong presyo po ng abono, to some extent yung supply, it's sourced from the Middle East. Tapos yung shipping costs, whether it's coming from China or from other places like Russia, tataas yung shipping cost. At combination po ng factors na ito, magpapamahal talaga sa abono po dito sa Pilipinas. At saka yung shipping cost and on top of that, yung mga cost po sa overland transport ng abono. And ultimately po yung mga produkto po ng farmers na gumagamit siyempre ng abono, even in the case of sa fishing sector, Kated, no? Gumagamit ng gasolina, yung ating mga makina po ng mga isda, tataas po lahat yan. So fisheries products, tsaka land-based
agricultural commodities, malamang tataas po yung presyo po niya. Okay, and dito po, ano ho ang inyong suggestion po kung mamarapatin lang ho naman ang ating pong DA para ho mas medyo hindi ganong katindi ang impact nito? Opo. Actually, Ted, nung bagong upo si Pangulong Bongbong at hinawakan niya yung di ba? DA. Department of Agriculture, tinanggap naman niya agad yung aming isa sa mungkay namin na i-promote na natin yung ating sariling biofertilizer products na na-develop po yan sa UP Los Baños. At si Presidente naman, I remember nung latter part ng 2022, inutos niya yung itulak talaga itong mga biofertilizer. Pero? At nagkaroon po ng multi-billion peso budget for 2023. Unfortunately, mukhang hindi yata hindi po tinuloy-tuloy yung programang yon. In fact, for this year, tinanggal yata yung budget for biofertilizer. Yung sana, isa sa mga posibleng substitutes or replacements po sa inorganic urea fertilizer. So sayang, nagkaroon sana ng momentum, pero natigil po yung programa na yon. Isa po yun, Kapet. Okay, so there must be also some reason kung bakit hindi yan naitulak kasi nga mas maganda yan, hindi ka na dependent sa imported fertilizer and you will develop your own, di ba? Oo, yung that's correct. At saka things like like yung itulak pa, yung organic agriculture production natin. And then yung balanced fertilization strategy para imbis na totally synthetic or petroleum-based inputs, it will be a combination of organic and inorganic fertilizer. So makakatipid po tayo in terms of fertilizer cost. Sige. Okay, sige po. So let's keep in touch po, Sec. Dito po sa ating pong adikain na ito. Bottom line po naman dito, ang kapakanan po ng ating mga magbubukid, ang ating pong ipinaglalaban. At kami hulang naman, katuwang po ng DA, no? Parang sa ganon, hindi naman blinded lagi ang nakaupo dyan sa elliptical. Di ba? sa mga sinasabi lang ng mga tao niya. Opo. Yes, and thank you very much, sir. Yung inyo pong programa, ang dami nakikinig dyan. Kaya natutuwa sila sa naging action sa kaso po ng Kabiling Tarlac. At because of that, Secretary Laurel is now visiting the area. So thank you also to him. Opo, of course. Salamat po, Sec. And let's keep in touch. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Salamat. FM. Opo, he knows what he's talking. Yeah, I know, right? Dati rin pong kalihim ng Agriculture Department. Naku Kaya po. ang tawag ko sa kanya ay Secretary. Naku po, partner. Alright. Malaking problema pala yun sa hanay ng mga farmers natin. Galing pala yung fertilizer sa ibang bansa din. Mayroong kasing raw material na ginagamit galing sa May doon binabanggit sa siya kanina. LNG Oo. doon sa Qatar, Oo. pinanggagalingan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!